Isang peking account, isang chat na mukhang inosente, at isang tagpuan na naging huling hantungan. Noong taong 2019, ang 16 na taong gulang na si Christine Lee Silawan ay naging biktima ng isa sa pinakamalagim na krimen sa kasaysayan ng bansa. Pero ang totoong nakakakilabot, nagsimula ang lahat sa loob ng screen ng kanyang cellphone. Si Christine ay isang masipag na estudyante at aktibong kabataan sa kanilang simbahan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Noong hapon ng March 10, matapos ang kanyang tungkulin sa simbahan, hindi na siya nakauwi. Kinaumagahan ng March 11, tumambad sa isang bakanteng lote sa Barangay Bangkal ang isang kakilakilabot na tanawin. Natagpuan ang kanyang wala ng buhay na katawan na nagtamo ng humigit kumulang 30 na saksak at binalatan ang kanyang mukha upang hindi siya agad makilala. Ang tindi ng karahasang sinapit ng biktima ay naging mitsa ng pambansang galit at mabilisang pag-imbestiga ng mga autoridad. Sa pag-usad ng kaso, lumabas ang pangalan ng pangunahing suspek na si Renato Yenes, 43 taong gulang. Umamin si Yenes sa krimen sa harap ng pulis at ibinunyag ang isang katotohanang dapat magsilbing babala sa lahat. Ginamit niya ang social media upang bitagin ang biktima. Gumawa si Yenes ng peking Facebook account gamit ang larawan ng ibang tao. Doon niya nakuha ang tiwala ni Christine. Nang magtagpo sila ng personal noong gabing iyon, nagulat at natakot si Christine nang makitang malayo ang hitsura ng lalaki sa nakita niya sa internet. Nagkaroon ng pagtatalo na humantong sa isang karumal-dumal na krimen sa ilalim ng impluensya ng ilegal na droga. Umamin si Yenes sa pulis, pero pagdating sa korte ay nag-plead siya ng not guilty. Bago matapos ang paglilitis, natagpuang patay si Yenes sa loob ng Lapu-Lapu City Jail noong Mayo 24, 2020. Dahil sa kanyang pagkamatay, ibinasura ng korte ang kaso. Walang hatol na naibaba. Bagamat hindi nakamit ang pinal na hustisya sa batas, hindi na nito maibabalik ang buhay ng isang kabataang may maliwanag sanang kinabukasan. Ang trahedya ni Christine Lee Silawan ay hindi lang isang kwentong krimen. Ito ay isang seryosong paalala sa digital age. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong nakikilala lang sa chat o social media dahil ang mga fake profiles ay maaaring magtago ng mapanganib na intensyon. Magulang, gabayan ang mga anak. Kabataan, maging matalino sa paggamit ng internet. Manatili tayong ligtas at mapagmatyag.